Sa gitna ng isang laban na tila wala ng pag-asa, isa lang ang hindi natinag, si Golnir. Habang isa-isa nang nawawala ng lakas ng loob ang kanyang mga kasama, siya ay nanindigan. Hindi siya umatras, hindi siya sumuko. Sa halip, lumikha siya ng isang bagay, isang imbensyong kayang baguhin ang kapalaran ng buong digmaan sa kalangitan. Isang sandatang hindi lamang para lumaban, kundi para bumaligtad ng tadhana. At ngayon, ang tanong, ano nga ba ang nilikha ni Golnir? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 111, The Erased History. Sa pag-uumpisa ng kabanata, agad na pinakita ang Book of Golnir. Ayon sa narrator, nakaukit dito ang mga linyang bumubuo sa puso ng aklat, ang pag-ibig ay hindi nagseselos, hindi nagyayabang, at hindi nagmamataas. Ito ang gabay at tanda na nagtuturo sa atin patungo sa katotohanan ng mundo. Biglang malilipat ang eksena. Mula sa payapang simula, lumabas ang isang nakagigimbal na tagpo, papalapit ang mga God Slayers, pinangungunahan ni Odin. Ramdam sa paligid ang mabangis na enerhiya nilang sumasalanta sa sinumang haarang sa kanilang daan. Nagdesisyon ng Yggdrasil, na pinamumunuan ni Odin, na tapusin na ang lahat sa pamamagitan ng pagmasaker sa mga Diyos. Sa marahas na planong ito, sumama pa sa kanila ang 7 pang primordial gods. Ngunit hindi lahat ay yumuko sa kapangyarihan ni Odin, may ilan ding primordial gods ang tumindig laban sa kanya, at kasama dito si Izanagi, ama ni Susanoo. 77 primordial gods silang sumalubong sa Unos, dala ang natitirang tapang laban sa lumalawak na kasamaan. Nagsimula ang banggaan ng kapangyarihang hindi kayang sukatin ng sinuman, at ang sagupaan ng mga primordial gods na ito ay ang unang Ragnarok. Ngunit sa harap ng Yggdrasil, mabilis na nagbagsakan ang kanilang hanay, para bang wala silang bigat, para bang walang halaga ang kanilang pag-iral. Lalo pang bumigat ang digmaan sa sobrang taas ng lakas ni Odin at ng 3 pang kasama niya sa Yggdrasil, winalis nila ang lahat ng sumasalubong na parang mga insekto lang ang mga ito. Habang nagpapatuloy ang madugong labanan, biglang malilipat ang tagpo sa isang payapang lugar, patungo sa isang palasyo. Dito na pala dinadala ang mga nakaligtas, mga sugatang primordial gods na halos maubos sa labanan. Ang ilan ay nawalan ng tiwala sa sarili, ang iba naman ay walang malay, pinananatiling buhay lamang ng kapangyarihan ni Izanagi. Sa loob ng silid, dama ang bigat ng pagkatalo. Napagtanto ng mga sugatan na ang 7 sa kanilang kapwa primordial na sumanib kay Odin, na sa kabuuan ay bumuo ng 11, ay hindi nila kayang tapatan. Masyadong one-sided ang buong digmaan. At ngayon, mahigit kalahati ng 77 primordial gods na nagsama-sama ang Nullipole na. Para sa mga natitira, iisa na lamang ang estratehiya, magpalipat-lipat ng base at ipagpatuloy ang pakikipaglaban, kapit sa anumang munting pag-asa, gaano man ito pababa o kaiyahiyang tanggapin. Habang unti-unting nauupos ang kanilang loob, humarap sila sa mapait na katotohanan, nagamit na nila ang lahat ng mayroon sila. Ang tanging natitirang pagpipilian ay sumuko, o mamatay. Bumigat ang katahimikan, bawat isa'y tahimik na nilulunod ng kani-kanilang pag-iisip. Ngunit mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa, tumindig si Irene, isang primordial goddess. Sa lakas ng kanyang presensya, nabuhay muli ang diwang winasak na ng pagkatalo. Sa matatag na paninindigan, ipinahayag niya na lalaban siya hanggang kamatayan, at dahil doon, muling nag-alab ang apoy ng kanilang determinasyon. Hindi sila kailanman luluhod sa kanilang kalaban, kay Odin. Sa gitna ng muling pag-angat ng moral ng lahat, biglang bumukas ang pinto. Nagmamadaling pumasok si Golnir, may tangan siyang bagay na hindi agad maunawaan ng sinuman. Bagamat bakas ang labis na pagod sa kanyang mukha, nagniningning ang mga mata niya, may dala siyang pag-asa, may sagot siya sa kinatatakutang suliranin ng lahat. Dala raw niya ang imbensyong matagal na niyang pinagtatrabahuhan, at sakto ang pagdating niya, ngayon lang ito tuluyang natapos. Nagkatinginan sina Irene at ang iba pang naroroon, litong-lito. Sa gitna ng ganitong desperadong sitwasyon, paano pa nagawa ni Golnir na mag-imbento? Kung maging ang kanilang mga armas at divine techniques ay walang epekto sa 11 kalaban, ano pa ang silbi ng isang bagay na hindi pa man lang nasusubukan? Nakangiti si Golnir. Sinabi niyang kailangan lamang nilang kumalma. Totoo, hindi tumatalab ang kanilang sandata at divine techniques. Ngunit ang lakas na natitira sa kanila. Sapat pa iyon para ipagsapalaran ang posibilidad na mapabagsak sina Odin. Nagulat ang mga natitirang primordial god sa kanyang pananalita. At doon na ipinaliwanag ni Golnir ang buong katotohanan. Ipinakita niya ang imbensyon. Pinangalanan niya itong Gleipnir, ang kanilang huling alas.
Isang kagamitang kayang ISIL ang mismong Yggdrasil. Hindi sila makapaniwala sa ibinunyag ni Golnir. Idinagdag pa niya na ang nilikha niyang Gleipnir ay isang space-time na teknolohiya, isang mekanismong nagko-compress ng espasyo at oras upang bumuo ng isang pocket space dimension na hindi maaaring takasan. Upang gumana ito, kailangan nilang ibuhos ang kani-kanyang kapangyarihan sa core ng Gleipnir at isagad ang lahat hanggang sa huling patak ng kanilang lakas. Sa sandaling ma-activate ito, maglalabas ang Gleipnir ng isang matinding pagsabog gamit ang core bilang medium ng enerhiya. Sa pamamagitan ng pagmanipula ng oras na hindi sumusunod sa natural na daloy, posible nilang pabagalin, o kahit tuluyang pahintuan, ang oras sa loob ng Gleipnir. Ngunit galit na galit ang isa sa mga kasamahan ni Golnir. Sumigaw ito, pinatitigil siya, at sinabing puro teorya lamang ang lahat ng iyon, at wala ring pakialam ang iba dahil kahit ipaliwanag pa ni Golnir, hindi rin naman daw nila mauunawaan. Hindi man makapaniwala, dinakot ng kasama si Golnir at iniangat ito, diretsyong tinatanong kung sigurado ba siya na kaya nitong ikulong sina Odin. Mabilis ang sagot ni Golnir, sigurado siya, at hindi siya nagsisinungaling. Ngunit may isang malubhang problema. Masyado itong makapangyarihan, paliwanag niya. Ang Gleipnir ay isang forbidden technique. At upang gumana ito, kailangan ng life force, hindi kung kani-kanino, kundi sa kanila mismo, bilang mga primordial gods. Dito ay tumahimik ang lahat. Nakinig sila ng seryoso habang ipinagpapatuloy ni Golnir ang paliwanag. Matatag ang pundasyon ng seal, ngunit para maikulong ang Yggdrasil, at ang 7 pang may napakalaking kapangyarihan, kailangan ng life force na kasing taas ng sa kanila. Hanggat hindi lubusang naisisil ang Yggdrasil at ang iba, unti-unting sisipsipin ng Gleipnir ang kanilang life force. Kung may kukulong nila ang mga iyon bago sila maubos, magiging ligtas sila. Ngunit kahit magtagumpay sila, higit sa kalahati sa kanila ang tiyak na mamamatay. Natigilan ang may hawak kay Golnir. Binalot ng bigat ng desperasyon at ng mapait na katotohanan ang buong silid. Hanggang sa may nagsalita, hindi sila susuko. Hindi sila magpapalipol kina Odin. Kung ito ang huling laban, isusugal na nila ang lahat. At sa sandaling iyon, nagkaisa silang harapin ang kapalaran, kahit ang kapalit ay sariling buhay. Maliit na kabayaran raw ang pag-alay ng sariling buhay kung kapalit naman ay kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Kaya habang nakahanay sila, makikita ang kumpiyansang ngiti, isang tahimik na pahiwatig na handa silang mamatay kung iyon ang kinakailangan. Napaluha si Golnir sa tagpong iyon, tulad nila, handa rin siyang ialay ang sarili para sa kinabukasan. Mabilis na iminungkahi ni Izanagi na simulan na ang plano. Ibinuhos ng lahat ang natitirang pag-asa sa inventor nilang si Golnir, ang tanging primordial na kayang gawing realidad ang imposibleng solusyon. Humawala ang masiglang hiyawan, huling sandali ng kasiyahan bago ang unos. Ilang saglit pa, humiti si Golnir at inaalok sanang ipaliwanag muli ang proseso, ngunit sabay-sabay siyang sinaway ng grupo. Isang magaan na kulitan bago ang matinding digmaan. Mula roon, abruptong lumipat ang eksena. Sa dulo ng mundo, sa wasteland, sumiklab ang tunay na sagupaan. Humanig ang lupa sa bawat banggaan ng puwersa. Si Odin, sa pagwasiwas ng kanyang divine sword, ay napakalakas na enerhiya ang pinakawalan. Isang matinding sword slash, at ang mga primordial gods na nagtangkang salagin iyon ay nagliparan tulad ng mga daong tinangay ng bagyo. Tinitigan sila ni Odin ng may mapanghamak na tingin. Inaasahan niyang may aatras, na kahit isa sa kanila ay bibitaw at tatakas sa bigat ng sagupaan. Pero nanatili silang lahat, walang kumilos, walang umurong. At sa harap ng hindi matinag na tapang na iyon, sumagi sa isip ni Odin ang tanong na tila gumuguhit sa hangin, ito na ba ang last stand ng kanilang grupo, ang sandaling pipiliin nilang harapin ang kamatayan ng walang pag-atras. Tahimik na nagkatitigan sina Odin at Izanagi, isang saglit ng tensyon na tila humihinto ang oras. Sa pagitan ng kanilang mga tingin, naging malinaw kay Izanagi na umaayon na ang lahat sa plano nilang inihanda. At sa sumunod na epic na sandali, sabay-sabay nilang inilabas ang kani-kanilang life force, isang nakakasilaw na liwanag na kumalat sa buong battlefield. Sa sigaw ni Golnir na nagsilbing hudyat, biglang may lumabas sa himpapawid at bumukas ang space-time dimension. Gamit ang Gleipnir, nagsimulang lumakas ang malawak na portal, hinihigop ang lahat ng enerhiyang ibinubuhos nila. Sa gitna ng kaguluhan, tunay na nasorpresa si Odin, hindi niya inasahang kayang ibigay ng grupo ang ganitong antas ng sakripisyo. Ayon sa narrator, iyon na ang sandaling isinaalang-alang ni Golnir ang pinakadelikadong bahagi ng kanilang misyon, ang paggamit ng forbidden technique na Gleipnir, isang teknik na binabayaran ng sariling buhay.
Habang nagpapatuloy ang proseso, unti-unting nagkabitak-bitik ang kanilang mga katawan. Sa kabila ng sakit, alam nilang nagtagumpay sila, naisara nila ang trap, at naikulong nila sina Odin sa loob ng space-time dimension. Sa huling sandali, nabanggit pa ng isa sa kanila na tunay na henyo si Golnir. Ilang saglit pa, at ang kanilang mga katawan ay naging abo, isang malungkot ngunit marangal na panel, tanda ng sakripisyong maluwag nilang tinanggap. Sa gitna ng napakalaking hukay na iniwan ng Gleipnir, may isang Diyosa ang nanatiling buhay, si Iron. Agad siyang tumakbo, desperadong hinahanap si Golnir. Sa hindi kalayuan, natagpuan niya itong masama ang lagay, putol na ang mga binti, sugatan, ngunit humihinga. Napaluha siya sa sobrang pasasalamat na buhay pa ito. Ngunit si Golnir ay agad binalot ng matinding lungkot. Hindi niya matanggap na siya ang naiwan habang nag-alay ng buhay ang buong grupo. Paulit-ulit na umuukit sa isipan niya ang tanong na hindi niya masagot, bakit siya pa ang piniling buhayin ng Gleipnir. Sa sandaling iyon, hinayla siya ng asawa pabalik sa realidad, mahinahong paalala na ang imbensyon niya ang nagligtas sa mundo, at hindi niya kailangang sisihin ang sarili. Ibinigay niya ang lahat, at sapat na ang sakripisyong iyon. Sa pagitan ng luha at paghinga, nagpasalamat si Golnir sa asawa, umaalalay sa bigat na unti-unting bumibitaw. Sa di kalayuan, makikita rin ang iilan pang nakaligtas, kabilang si Izanagi, sugatan, pagod, ngunit buhay pa rin. Sa katahimikang iyon, malinaw na nagsisimula na ang bagong yugto matapos ang sakripisyo ng marami. Pakiabangan na lang po ang karugtong ng chapter na i-upload ko agad. Hindi ko po maisabay sa isang video dahil hindi na kaya ng cellphone, sobrang lag at hang na po kasi, lalo na't mahigit 20 minutes ang full video. Pasensya na po at maraming salamat sa pangunawa. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina